ay obeying God's commands. And in Romans 12 verses 1 to 2, it says here, "Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." Sa Tagalog, sinasabi niya, "Kaya nga, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Amen. Punong-puno ng mga mga mabubuting kaisipan o kaya mga ideas at saka mga prinsipyo ang Romans chapter 12 verses 1 to 2 na to, no? Ang una, yung gusto ko lang i-emphasize is yung offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. And it's good to worship God every day, no? Hindi lang sa Sunday, hindi lang sa devotional natin tayo nag-worship, kundi sa talatang ito sinasabi na sa pag-o-offer natin ng mga katawan natin, wino-worship natin si God. And another thing na nag-stand out din sa sa last na sa scripture na to, sabi niya kung yung sabi niya, para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. His good, pleasing, and perfect will, sabi niya. This morning, we will have that opportunity to be able to see His good, pleasing, and perfect will. Ang mabuti, ganap at kalugod-lugod na kanyang kagustuhan, no? And today, this morning, bago tayo mag-umpisa sa quiet time natin, matuon muna po tayo sa panalangin para sa Diyos. Let's pray. Lord, Father God, maraming salamat po, Ama, sa panibagong araw. Napakabuti po ninyo na hanggang ngayon po, Ama, ay kinalulugdan niyo po kami na kahit na hindi po kami karapat-dapat. Father, thank you so much, God, sa kagustuhan nyo, ang inyong mabuti, ganap at kalugod-lugod na kagustuhan sa amin, para sa amin, Father. Thank you so much, God, that we have this opportunity. Salamat po sa bawat isa na nandito. Sana po, Ama, ay basbasan at ibigay niyo po, God, ang kabuuan ng espiritu po ninyo sa amin, Father. And I just want to pray so much that you bless yung oras namin sa habang pagbubulay-bulayan at habang kami po ay taimtim po, God, na makikinig sa inyong mga salita, Father. Thank you so much, God, for Daryl, for being able, God, na makapag-share, God, sa umagang ito. And please be with him. And I pray, God, that yung mensahe niyo po ang tumimo at magbago sa amin. Thank you. We love you so much, God. In Jesus' name, I pray all these things. Amen. Welcome everyone sa quiet time po natin ngayong umaga. September 8 na po. Sige, Daryl. Ayan. Dinig po ba ako? Yes.
Thank you, Tito Alvin, sa pag-welcome sa amin at dito sa quiet time natin together. Uh, ayun na, ako basta si Daryl Pagirigan. Ayan. Ako yung mag-share ng lesson sa quiet time natin ngayon. Tito Alvin, mag-share nga po ako ng script. Pasensya na po, hindi ako makakapag-open cam para po makapag-share ako ng script. Baka kasi mag-lag yung signal. So, ayan. Ang actually, itong quiet time natin is kung subaybay tayo sa yung sa Sway. Ito yung pang 38 week natin na tungkol sa obey God's command. So, ang pag-usapan natin dito is yung about sa pagsunod, pagiging obedient sa commands ni God. So, ayan. Ang main scripture natin ngayon is ito yung nile-meditate natin. Luke chapter 6 verse 46. Babasahin ko sa English. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? So, nung nabasa ko ito sa quiet time, naalala ko kung yung relasyon ko ba kay God o kay Jesus is puro lang ba salita. Na-realize ko na hindi lang about porket ginawa ko siyang Lord ng buhay ko is naligtas na ako. And hindi sapat na tawagin siyang Lord kung ang buhay ko ay hindi sumusunod ayon sa kanyang turo. So, itong script niya to is napapatanong ako sa sarili ko kung namumuhay ba ako sa pagsunod kay Kristo o sa mga empty words lang. So, ayun ang main scripture natin sa umagang to. Gusto kong i-emphasize o i-highlight yung Lord. Pag sinabi kasing Lord nung araw na yun is hindi yung about pag sinabing Lord is ibig sabihin master mo siya. So pag master mo ang isang tao, susundin mo kung ano yung inuutos nito o pinapagawa sa iyo. Parang boss, ganun. So sa English, nakuha ko to sa yung definition sa Merriam-Webster. One having power and authority over others, a ruler by hereditary right or preeminence to whom service and obedience are due. Sa Tagalog, isang may kapangyarihan at otoridad sa iba, isang pinuno sa pamamagitan ng karapatang namana o kailangan na dapat paglingkuran at sundin. So, itong dito sa kailangan dapat paglingkuran at sundin. When pag tinawag mong Lord si Jesus Christ, kailangan mo dapat siyang paglingkuran at sundin. And what is true obedience? Ang tunay na lipat ko lang. Ang tunay na obedience ay namumuhay ayon sa turo at commands ni God. So it's not about yung pagpe-praise lang sa kanya ng true words. Kailangan makipakita din natin na Lord natin siya with actions. So gusto yung pinaka siguro example ko dito is yung about nung senior high school ako na pinipraise ko lang yung teacher namin or yung subject dahil lang required. So nung senior high school ako is may subject kami about sa biology ata yun kasi STEM yung pinuha ko. Pero hindi ako non-health yung strand ng STEM na kinuha ko.
So, meron kami teacher na kailangan pag after niya mag-discuss is may journal kami. Yung magsusulat ka ng mga natutunan mo o yung mga ah, feedback mo sa teacher. So, ako, yung mga sinusulat ko is magaganda. Magaganda yung mga sinusulat ko. Pero yung actions ko, muntik ko pang napaiyak yung teacher namin dahil parang nabastos ko siya sa true jokes. Sabi ko is, wala hindi naman related sa course na kukunin na balak kong kunin tong subject na to, bakit pa nag-aaral. So, parang nung nakita ko yung notebook sa pag-check ng teacher namin is nabasa ko din is your words are conflicting. So, ang sabi ng teacher namin dun is hindi aligned yung mga pinagsusulat ko sa kung anong ginagawa ko. So, as a disciple mga kapatid, kailangan kung ano yung doctrine natin o kung ano yung pinaniniwalaan natin o kung ano yung kung sinabi nating Lord natin si God is kailangan mamuhay tayong naka-align sa Kanya. So, hindi lang ito tungkol sa pagtawag kay Jesus ng Lord o kung ano pang mga salita. Itong Matthew chapter 7 verse 24-25 is about yung kung 'di ba pag nalaman natin yung word ni God or narinig natin yung word ni God, ano ba dapat ang kailangan natin gawin? So, babasahin ko. Therefore, everyone who hears these words of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against the house. Yet it did not fall, because it has its own foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. So, ito mga kapatid, malalaman natin na ang buhay natin ay dapat nakatayo sa pundasyon ng pagsunod sa mga salita ni God. So, kailangan natin napapakita dito yung importance ng pag-obey, hindi lang pakikinig, hindi lang yung pagbasa o pag-praise through words kay God. Kailangan nating ipakita na ino-obey natin yung commands niya at yung mga turo. So, dito mga kapatid, dito yung illustration ng kung anong mangyayari if sinasabuhay natin ang command ni God. So, halimbawa mga kapatid is mapapakita natin to sa kung gaano ka-importansya yung yung meron kang yung totoo yung pag-obey mo sa commands at teachings ni Jesus is halimbawa pag nagkatrabaho ako is if yung word ni God is sino-obey ko or sinasabuhay ko is pag halimbawa nag-a-apply ako ganun na nag-apply ako sa trabaho at hindi ako natanggap, na-reject ako. So, as a disciple, as a follower of God na ino-obey ang kanyang commands at yung mga turo niya, is magiging positive pa rin ako despite of that. Hindi pa rin ako susukat, magre-rely pa rin ako kay God, magpe-pray ako, at and then still I know God will provide kasi sabi niya is do not worry, di ba? So, kabaligtaran naman if you sabi mong Lord mo si God, si Jesus, pero when nung nakaharap ka dun sa pagsubok o sa failure is magka-crumble ka, parang magka-crash ka, parang mag-stumble ka kagad, parang mag-weak ka kagad, and it's hard, mahirap na magkaroon ng ganong faith na hindi buo. So, kagaya ng binasa ni Tito Alvin sa Romans 12 verse 1 to 2, ngayon mga kapatid, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy,
to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will and His good and pleasing perfect will. So dito mga kapatid is in-encourage ko ang bawat isa na i-obey si God para maipakita natin yung may offer natin yung katawan natin as holy and pleasing. Kasi if hindi mo ino-obey si God, you cannot offer yourself as holy and pleasing. Kasi kaya nang sabi niya, bakit mo bakit mo tinatawag na Lord, Lord kung hindi mo naman ginagawa ang mga utos ko. So, practical applications, yun, regular na pagbabasa at pag-meditate sa salita ng Diyos, pag-apply ng salita ng Diyos sa araw-araw nating decisions and actions. Seek God's will sa pamamagitan ng prayer and pag-surrender sa ating mga kagustuhan. So, key questions, mga pwede nating itanong sa sarili natin sa umagang to kung isinasabuhay ba natin ang pagsunod natin sa pang-araw-araw na buhay o kontento na ba tayo sa mababaw na pananampalataya lang. Yung true words lang na hindi natin sinasagawa kung ano yung mga natututunan natin o yung mga nababasa natin. Ang buhay ko ba ay nakatayo sa matibay na pundasyon ng mga turo ni Jesus? So, pwede na tanong natin sa sarili natin mga to kung ang faith ba natin, ang buhay ba natin is nakatayo sa matibay na pundasyon? Meaning, ino-obey ba natin yung turo ni God? Hinahayaan ko bang araw-araw akong baguhin ng salita ng Diyos? So, yung mga kapatid, as a young disciple, bata pa ako is as a follower of Christ. Pero nung una, mahirap mag-obey kay God. Parang madali lang, pero kasi babasahin mo lang yung mga nakasulat sa Bible at huwag mo lang gawin. Yun yung una kong natutunan. Pero as I grow, yung sabi nga ni Tito Alvin noon, mahirap para sa akin ang magpatawad, lalo na pag nagawan ako ng mabigat na kasalanan. Pero ayon sa utos ni God is kailangan natin patawarin ng isa't isa. So, gusto ko lang i-share yung about sa family problem namin noon, about sa forgiving. Dito is napakita ko na hindi man agad-agad, pero inuunti-unti ko tinry kong i-obey si God na magpatawad, even though para sa akin is napakahirap na. Pero ang kagandaan ng mga kapatid is nakakausap ko na ng ayos ang mga tito ko. Parang nakakangiti na ako, hindi yung may kim na galit pa rin sa kanila, towards sa kanila. So mahirap sumunod sa utos ni God kasi hindi naman madali magbago. Pero kung i-offer natin ang sarili natin as holy and pleasing to God, kailangan natin ng obedience sa buhay natin. Kailangan natin i-obey ang mga commands ni God. Ang bilis ko. Nilamang po siguro. Amen.